Ang balitang kumakalat tungkol sa posibleng pagkakakulong ni Kyunosuke Kameda kasama ang kanyang pinsang si Koki Kameda dahil sa umano'y sabwatan upang dayain si John Real Casimero ay nagdulot ng malaking ingay sa mundo ng boxing. Ang ganitong uri ng akusasyon ay seryoso at maaaring magkaroon ng malalim na implikasyon sa reputasyon ng mga boksingero at ng sports mismo. Sa konteksto ng legal na sistema, ang sabwatan ay tumutukoy sa isang kasunduan sa pagitan ng dalawa o higit pang individual upang gumawa ng isang ilegal na gawain. Kung mapapatunayan ang ganitong uri ng krimen ay may kaakibat na parusa na maaaring magresulta sa pagkakakulong depende sa jurisdiksyon at sa bigat ng pandaraya. Ang mga akusasyon ng pandaraya sa boxing ay hindi bago at ang kasaysayan ng sports ay puno ng mga insidente kung saan ang integridad ng mga laban ay kinukwestiyon. Ang pandaraya sa konteksto ng boxing ay maaaring tumukoy sa iba't ibang anyo tulad ng pagmamanipula ng resulta ng laban, paggamit ng ipinagbabawal na gamot o iba pang hindi etikal na gawain na naglalayong bigyan ng hindi patas na kalamangan ang isang boksingero. Ang pagiging sangkot sa ganitong uri ng iskandalo ay maaaring magdulot ng permanenteng pinsala sa karera ng isang atleta na nagreresulta sa pagkawala ng mga titulo, pagbabawala sa paglaban, at pagkasira ng tiwala ng publiko. Ang mga regulasyon at patakaran ng mga boxing commission ay maigpit upang mapanatili ang katarungan at integridad ng sports. Sa kasong ito, ang pagkakadawit ng pangalan ni Kyunosuke Kameda at Koki Kameda ay nangangailangan ng masusing imbestigasyon at pagpapatunay ng mga ebidensya. Ang proseso ng pagpapatunay ng sabwatan ay karaniwang nangangailangan ng matibay na ebidensya ng isang kasunduan. Doon ay mapapatunayan ito ay magiging isang malaking dagok hindi lamang sa pamilya ni Kameda kundi pati na rin sa imahe ng boxing sa Japan at sa buong mundo. Ang mga ganitong insidente ay nagbibigay diin sa kalagahan ng transparency at fair play sa lahat ng aspeto ng professional boxing.